Hello mga mami! For today's vlog, ayan, nakuha na naman tayo ng gulay sa ating garden. At napakasarap nito. At ayan nga po guys, nakakuha ko ng maraming saluyot. Talagang fresh na fresh at ang babata pa ng ating mga saluyot. Talagang mga bagong usbong. O di ba mga mami, at nag-uulan ngayon, marami tayong makukuhang gulay sa ating garden. At binili ko nga lang po yung itong iba. Nakabili lang ako ng kalabasa, okra, talbos ng kamote at talbos ng kalabasa. Yan lang aking naibili. Dahil hindi pa nga po lumago yung ating tanim na talbos ng kamote at ang ating kalabasa ay bagong tubo pa lang po. At yan nga po guys, talagang pag masipag tayo magtanim, mayroon tayong gugulayin. Yan nga po ang madalas nilang kasabihan. At may nabili din akong dried na hipon. Iwan ko kung anong tawag sa inyo yan guys o kaya alamang maliliit lang yan. Yan ang masarap panlagay sa laswa or bulanglang. O yan tawag sa amin kasi sa probinsya, laswa lang at walang mantika yan. At ayan nga po guys, talaga maraming dahon ang ilalagay natin at samot-samot ang gulay na lulutuin natin ngayon. O diba guys, nahiwa ko na nga pala yung ating kamatis sibuyas. Nahiwa na rin yung ating kalabasa at maliliit lang yung ating slice. Nahiwa na yung ating okra, talong. Ang talong ko guys, galing yan sa aking garden. O diba, meron tayong saluyot at talbos ng kalabasa. Meron din tayong talbos ng kamote. Ayan nga po guys, ay mga talbos na yan. Talagang napaka-healthy nito. Maraming ibigay na sustansya sa ating katawan. Tayo ay malusog at dahil sa ating mga gulay na ating kakainin. Ano na nga, nagpakulo ako ng tubig at ayan, dinamihan natin ng tubig at lagay na ako ng kamatis, sibuyas. Pinagsabay ko ng lagay yung ating kamatis at sibuyas. At ayan nga po guys, sakpan natin pagkakulungan ng ating kamatis, sibuyas at ilagay na natin yung ating kalabasa. Ang kalabasa ko nabili ko lang parang nasa 35 ata. Tinawaran ko lang 30 ang nakinabili dahil 90 nga yung kilo. At ayan nga po guys, tansya-tansya lang at napakarami nitong ating gulay. Talagang hanggang hapunan ako magluto ng aming ulam. Pagkakakain namin ng tanghalian hanggang hapunan na po yun para kasi masarap din yung gulay hanggang gabi. At ayan nga po guys, naglagay na nga rin ako ng asin. Kaunting asin lang muna dahil tatansyahin natin dahil maglalagay pa tayo ng dried na hipon. Ayan na po guys, kulong-kulo na yung ating gulay. At ang pagkakulo nga dyan, hindi na natin kailangan patagalin pa ng kulo yung ating kalabasa dahil mabilis lang din naman ito maluto. At naglagay lang ako ng shrimp cubes. Ayan ang ating pampalasa. Wala na tayong ilalagay na ibang mga seasoning kundi ang nor cubes lang at inilagay na natin yung ating okra. Yan, 10 piso lang yung ating okra dahil napakamura na ngayon ng gulay dahil nga umaulan na. At ayan nga po guys, mekos-mekos. Halu-haluin lang natin ang ating gulay at huwag masyadong matagal at ayan, nilagay ko na yung ating hipon. Dried yung ating hipon or tuyong hipon. Ayan nga po guys, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta binili ko lang yan dahil napakasarap pala niyan ilagay sa gulay. Yan ang ating nagpapalasa sa ating gulay, yung ating hipon. Dahil nga mahal ang hipon, diyan 20 pesos lang yung aking nabili. O diba, marami na, dalawang lagay ko na yan sa aking gulay. At hinati ko nga lang po yan ng lagay at tinabi ko muna yung kalahati. At ayan na po guys, ay pakuluin lang po natin yan hanggang sa lumambot yung ating kalabasa at ating okra at tinakpan ko na nga at pagka ilang minuto, kulong-kulo na yung ating gulay o diba napakasarap na yan ang ating gulay at ilalagay naman natin yung ating ibang ingredients. Naglagay na rin ako ng talong. Ang talong natin, 2 peraso lang yan at galing din yan sa aking garden. Nasusunod ko talaga ng ani yung aking gulay dahil nga ay mahilig tayo sa gulay at nilagay ko na rin yung ating talbos ng kalabasa. Napakarami nito guys yung ating gulay na lulutuin, samot-samot. Kayo lang guys, kung ano yung mga gusto nyo ilagay sa iyong gulay, pwede naman yan. Basta lagyan nyo lang siya ng kung ano yung gusto nyo ilagay. Pwede rin pritong isda or pritong mga ano ilagay nyo dyan guys. Basta hipon, pwede yan dyan. Ayan ang gusto ko, yung mga hipon-hipon lang na dried. Dahil mahal nga ang bilhin kung tayo ay nagtitipid. Kaunti lang yung ating isasahog. Talagang masarap na yung ating gulay. At nilagay na nga po natin yung ating talbos ng kamote. Yan, mekos-mekos, yung ating talbos ng kamote at talagang fresh yung aking gulay. Pag nabili ako sa palengke, maaga ako namimili dahil merong mga naglalako dyan sa palengke na mga nakabangketa lang. Talagang sarili nilang ani yung mga gulay at yan ay fresh. Kaya mas masarap yan ang ating gulay pagka ganyan. Tingnan nyo naman guys, napakasarap na yung ating gulay. Ano ba ang tawag sa inyo yan? Basta sa amin, laswa yan sa Bisaya. At yan nga po guys, naluto na at nilagay ko sa ating mangkok. Mananghalian na tayo guys. Bye-bye!